Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Elect or cursed. So, inyo pong salaminin sa salita ng Diyos kung ano ang iyong kalagayan. Ang uunawa po ng kanyang kalagayan sa ibabaw ng lupang ito ay ang bawat isa. Hinirang o nakasumpa. Dito po atin pong uunawain kung saan ka naruroon sa dalawang ito. At kailangang tiyakin po natin na mapabilang tayo dun sa elect. At kung papansinin din po natin, may babala ang Panginoon na walang mapapala ang tao, makamtan man niya ang yaman ng buong mundo. So dun pa lamang po ay pinawala na ng halaga ang kayamanan. At ang pinakamahalaga ay kaluluwa. Amen po ba? Kaya nga ang sabi ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin, matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay may maamo at mababang kalooban at makasusumpong kayo ng kapayapaan sa inyong kaluluwa. Sa makatuwid, ang tao ay gusto ng maraming pera para magkaroon ng kapayapaan. Money cannot give a person peace and rest. It's only Jesus. Kaya kung matatanggap ng bawat tao na si Jesucristo lamang ang kailangan niya, marami po ang makapagpapatuloy sa kalakasan, kalusugan at kayamanan. Tayo po ay manalangin, O Diyos. Ang salita mo ay espiritual. At hindi ito maunawa ng intelektual na pag-iisip. Kaya kailangan ng bawat isa ang tulong mo. At sa kapangyarihan ng iyong espiritu, ipaunawa mo, banal na espiritu, sa bawat isa ang katotohanan upang ang laya ay mapasa bawat isa. Salamat. Napakaginhawa ng buhay dahil ikaw ay nasa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po, kung mapapansin po natin kayo magiging mapunahin, kadalasan po ng hinahangad ng tao ay pansarili, pati sa awitin, pati sa panalangin, puro pansarili. Sa awitin, pasayahin mo ako, Panginoon. Huwag. Ang Diyos ang ating pasayahin. Amen po ba? Kailangan magtagumpay tayo sa makasariling mga hangarin. We have to put death to our flesh. Kailangan ang lagi nating minimithi ay ang Diyos. Pagpalain tayo o hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ay siya'y ating Diyos. Amen po ba? Kaya kailangan tayo po'y umiwas sa kamalian sapagkat sa pagkakamali nandun po ang isang kalungkutan na hindi mo mauunawa. Kaya doon sa katanungan, elect or curse, hinirang, pinili o nakasumpa. At kung atin pong uunawaing mabuti ang espiritual na mga bagay, at ito po ay mas malawak kaysa material at sa natural. Ang timing, dahil bawat bagay po ay may takdang oras, kaya kailangang iyong palusugin ang iyong espiritu para magkaroon ka ng kakayahang maunawaan ang mga nakatakda na mangyayari sa eksaktong oras na itinalaga sa plano ng Diyos.
Yun pong precision and exactness, yun po'y nasa plano ng Diyos. At kailangang alam natin ang kalooban ng Diyos. At kailangang hanapin natin ang kaligayahan ay sa Diyos. Wala po ito sa material na bagay at wala po ito sa mga bagay na hinahangad ng taong makamit. Kaya nga po ating kikilalanin ngayon kung paano tayo magiging maligaya sa Panginoon. Kaya't dapat mong maunawaan if you are an elect or a cursed person. Tayo po'y magsisiyasat at ang unang talatang ating sisiyasatin ay ang John 3:16. John 3:16. This is foundational. Tingnan po natin kung ano ang nakasaad dito sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So para maunawaan po natin ang talata, magsimula po tayo ay doon sa katapusan. Doon po sa gantimpala. But have everlasting love. So ituon mo po ang iyong isipan ay doon sa pagtanggap ng everlasting life. Everlasting life. But have everlasting life. So i-focus mo po ang iyong buong puso't isipan ay doon sa everlasting life. Hindi po ito hanggang lupa lang. Ito po'y itutuloy natin sa kabila. At ang napakaganda nito, ang bonus sa atin, yung ating mga anak ay magpapatuloy din sa everlasting life. Amen po ba? Kaya nga inialay ni Abraham si Isaac. At inialay ni Isaac si Jacob. Kaya ang sabi ni Joshua, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa iyo. Gusto mo ng maligayang buhay? Ialay mo ang iyong mga anak sa Diyos. At tayong mga magulang, ipakita nila na ang Diyos ang kailangan ng ating mga anak at buong sambahayan. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, walang pinakamagandang pagpapalang ating hihingin kundi tayo ay maging impluwensya sa ating sariling pamilya. Nang ating mga apo ay lumalakad na merong hangarin na maglingkod sa Diyos. Yun po ang pagkalikha sa atin na tayo ay maglingkod at bigyan ng kasiyahan ng Diyos. But have everlasting life. So paano po yung pagkakaroon ng everlasting life? So dito po makikita po natin ang contrast and differences between everlasting life and cursed life. So atin pong unawain. For God so loved the world. So mabuti o masama, pinauulan niya sa gitna ng mabuti at masama. Kapag dumating ang baha, ito ay daraan sa gitna ng mabuti at masama. At ang nasisira sa panahon ng kalamidad ay ang masama. At sa panahon ng kalamidad, ang mabuti ay nagdiriwang sa Diyos sapagkat alam niya na papalitan ng Diyos ang mga nasira. Hello? So elect or curse, iba po ang pananaw ng mga hinirang kaysa mga nakasumpa. Ang hinirang pag nagkasakit, nagpupuri siya sa Diyos. Dahil alam niyang siya ay pagagalingin. Amen po ba? Nalugi, nagpupuri siya sa Diyos. Dahil alam niya na hindi para sa kanya yung pera, kaya nawala. Basta anumang bagay na nawala, hindi para sa iyo. Kaya magdiwang ka sa Diyos at sabihin mo, tama ka po, Panginoon. Ang sabi ng Diyos kay Job, magpakalalaki ka, Job. Mga tuwiran ka sa aking harapan. Diyos po yung kumakausap kay Job. Lagi na lamang na ako ay pinalalabas mong masama at ikaw ang tama. Job, hindi ka pwedeng maging tama. So walang taong pwedeng maging tama. Diyos lamang lagi ang tama. Amen po ba? Dahil hindi po natin alam ang mangyayari sa hinaharap. Ni ang mangyayari sa maghapon, hindi natin alam. Kaya tayo ay pumanig ay sa ligtas. At ang tanging kaligtasan ay na kay Jesus. Kaya ang sabi ni David, my times are in your hands.
So, totoo po yun. Kung mabubuhay tayong 90 anyos, lahat ng araw na yun ay nasa kamay ng Diyos. At ang sabi ni Jeremiah, my future is in your mind. So kung ang aking mga araw at ang iyong mga araw ay nasa kamay ng Diyos, kanino mo hahanapin yung bawat araw? Sa Diyos. Naghahangad ang mga taong yumaman. Hindi mo na dapat hangaring yumaman. Dahil sa unang-una pa lamang pagka-born again mo, mayaman ka na sapagkat nasa iyo ang buong langit. Kaya huwag kang maghahanap ng yaman. Hello? Kaya yung iba'y nawawala ng oras sa Diyos dahil gusto nila i-preserve yung kanilang hanap buhay. At habang gumagawa ang tao ng sarili nilang kaparaanan, lalo silang nabibigo. Sapagkat ang layunin ng Diyos ay ang tao ay umasa lamang sa Kanya. Kaya kapag ang tao ay may inaasahang iba, gulo yung buhay na yon. Kaya ang sabi rito that He gave His only begotten Son. So pansinin po natin, yung pinaka-isa't bugtong niyang anak, ibinigay niya sa iyo at sa akin. Ano pa ang gusto mo? Hello? Hindi po puzzle ang buhay. Ang buhay po ay, you have to live it one day at a time. Pumasok ang goal setters para turuan nila ang tao na if you have goals to perform, magtatagumpay ka. Inilabas nila ang Diyos doon sa goal setting. Kaya nais kong ipaunawa sa bawat isa sa atin, huwag tayong padaraya. Ang pagtatagumpay lamang ay nasa kamay ng Diyos. Amen po ba? He gave His only begotten Son. Ano po ba ang ibig sabihin na ibinigay niya ang kaisa-isa't bugtong niyang anak? Sa Romans 8:32, ito po ang ibig sabihin, kaya ako'y maligaya. Hindi ako apektado ng nangyayari sa paligid. Bakit? Sapagkat alam kong sa kabiguan ako'y pagtatagumpayin, sa kirot sa katawan ako ay pagagalingin. Sa pagsubok ako'y pagtatagumpayin, sa krisis ako ay magtatagumpay. Laging tandaan mo, kapag ikaw ay kinikrisis, ang ibig sabihin, God is promoting you. And Satan is afraid. Kapag ikaw ay nasa pagsubok, kapag ikaw ay nasa mga pagkalugi, takot si Satanas dahil baka ikay bumalik sa Diyos. Hello? Ang gusto ni Satanas, magtiwala ang tao sa kanyang sarili para kaya niyang bugbugin yung mga taong nagtitiwala sa sarili. Pero kapag ang isang bigo ay nanikluhod at nakiusap sa awa ng Diyos, doon nanginginig sa takot si Satanas. He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Anong kailangan mo? Bahay? Pwede kang bigyan. Anong kailangan mo? Puhunan? Pwede kang bigyan. Pero first, you must believe. Amen po ba? Yung iba kasi gusto agad kayamanan. Sabi ng Panginoon, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan, sa hanap buhay at sa Diyos. Kung ikay maalab dati sa paglilingkod sa Diyos at nung magkahanap buhay ka, wala ka ng alab sa paglilingkod, are you an elect? Or are you cursed? Ang pagpapala po, ikay paaalabin sa paglilingkod sa Diyos, hindi pahihiwalayin sa Diyos. Naalala ko nung i-assign ako. That was 1972. Ini-assign ako sa isang construction project sa Mindanao. Ang sabi sa akin ng aking boss, Greg, pagdating mo ron, be resourceful. Kung ano ang kailangan sa project, ikaw ang gumawa ng paraan. Dahil may mga tao, pag walang job, nakikiusap na magka-job. Taglis po siyang nagsalita sa akin, hindi ko po makalimutan yun, at isa ito sa nagpapatibay sa akin. At ang tao, pag may job na, aayaw job-jobin. Ibig sabihin, tamad. Kaya nga, unawain po natin kung nauunawaan mo ang kailangan mo lamang ay si Jesucristo.
magpakaalam ka na ay kay Hesus Kristo at bibigyan ka ng kakaibang karunungan at matatapos mo ang iyong takbuhin ng matagumpay. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Malaya niyang ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Pag kailangan mo yung sasakyan, bibigyan ka niya kahit 3 pa. Pero unahin mo siya. Amen? Pag-aralan ninyo ang buhay ko at maunawa ninyo ako'y nabubuhay ay sa salita ng Diyos. Amen po ba? He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? With him, kasama sa Hesus Kristo. Gusto mo talagang maging maunlad, matagumpay? Simple lang. Do the first thing. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang mga bagay na kinahuhumalingan ng mga taga-sanlibutan, idaragdag lang sa inyo. Amen? So how shall you seek the kingdom of God? And this is priority. The first thing. Kung talagang hinahanap ko ang paghahari ng Diyos, His kingdom and His righteousness. How shall you obtain righteousness? By simply believing in Jesus. Para magkaroon ng katwiran, paniniwalaan mo ang Panginoong Hesus Kristo. Araw-araw yon. Amen? At dahil naghahari sa aking puso, saan nandun ang kaharian ng Diyos sa puso? At dahil naghahari ang Panginoong Hesus Kristo sa aking puso, kaya hindi pwedeng hindi ko ibigin ang aking asawa at mga anak, manugang at mga apo. Kailangan mag-ukol ako ng oras sa kanila sapagkat ang pamilya ang mahalaga sa Diyos, hindi ang aking mga other ministry or works. Anong halaga ng pastorate ng isang pastor kung wasak naman ang pamilya? Anong halaga ng maraming negosyo na wasak naman ang pamilya? Ang pangunahin sa Diyos ay pamilya. Ang linikha niya ay pamilya. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti. Elect or curse. Hinirang o isinumpa. Kaya makikita natin, for God so loved the world. So definite po ito, na iniibig tayo ng Diyos, hindi pa tayo isinisilang nakatakda na yung pag-ibig ng Diyos. Ang unang nilikha niya bago ang tao ay ang kakailanganin ng tao. Sa isang mag-asawa, nakahanda na ang mga gagamitin ng kanilang sanggol na iluluwal. Ang Diyos po ay napakabuti at kung tayo lamang ay magpapakalapit sa Diyos, draw near to God and He shall draw near to you. Ang pinakamahalaga po ay Diyos nang higit pa kaysa anumang bagay. Kaya nga po, sa buhay pong ito, pag natutunan mo itong susi upang maging maligaya, ang pangalawang nais kong inyong maunawaan, be strong in the Lord and in the power of His might. Ephesians 6:10. Kailangan magpakalakas tayo ay sa Panginoon. Finally, so ito po ay concluding part ng Book of Ephesians. Finally, my brethren, sa kabuuan at sa kalahat-lahatan, yun po yung finally. Ito ang pinakamahalaga. Magpakalakas ka sa Panginoon. Be strong in the Lord and be strong in the power of His might. So be strong in the Lord because blessing will come only through His name. Be strong in the Lord and in the power of His might. The power of His might is the practical decision of God to help us. If we are strong in the Lord, and how shall we be strong in the Lord? By prayer, by adoration, by worship,
by studying the Word, by meditating on the promises of God. So, lumalakas ang ating sarili sa Panginoon. Kaya nga ating unawain the power of His might. Dahil malakas tayo sa Panginoon, dahil tayo babad sa Kanyang salita, ano ang mangyayari? If you abide in me and my words abide in you, you can ask anything you wish and it shall be done unto you. So, ang unang gagawin natin araw-araw ay maging malakas tayo sa Panginoon. So, paano ang pagpapakalakas? Kailangan po na ang Diyos ay nagagalak sa atin. At paano magagalak sa atin ang Diyos? Sapagkat sa ating mga kabiguan, sa Kanya agad tayo tumatakbo. Hello? Ang ating mga pagkalugi, ang ating mga pagkabigo ay mga kasangkapan para tayo ay magbalik loob sa Diyos ng hustuhan at puspusan. Kaya kailangang magpakaligaya tayo sa Panginoon. Yun po yung pangatlo. Delight thyself in the Lord. Amen? And He shall give you the desires of your heart. Psalms 37, verse 4. Kaya nga ating unawaing mabuti. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Kikilos po ang Diyos, hindi pwedeng hindi. At hahanga ka sa kapangyarihan ng Diyos. At paano ang pagpapakaligaya sa Diyos? Paano ang paglakad sa buhay na walang kasalanan? Dapat tayong mabuhay na walang kasalanan. At ang isang tao ay laging magkakasala kapag kulang siya nung isang napakahalagang bagay. Alam mo, yung ating pag-aaral, yung kurso lang natin ang ating natutunan, pero ang higit na mahalaga po ay yung tinatawag na ethics and character. Marami pong mga may pinag-aralan. Natandaan ko yung professor ko sa power plant engineering, ang sabi niya, you know, there are so many learned people, but few are cultured. Sabi niya, sa buhay niya, nasaksihan niyang maraming matatalinong tao, pero iilan ang may ugali. Hello? Dahil ang ugali ng sanlibutan ay greed, envy, and always taking. Ang ugali ng mga elect, give, give, give. Yun po ang susi sa kaligayahan. Amen po ba? And then, ang susunod pong dapat nating ginagawa, kung maligaya ka talaga sa Panginoon, didinggin niya ang lahat ng iyong hihingin sa Kanya. Sa Psalms 119 verse 11, kailangan maalam ka dito dahil kung hindi ka maalam at wala kang salita, tsak na magkakasala ka, tsak na magsisinungaling ang isang tao kung walang salita ang kanyang puso. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Ang iyong salita ay aking itinago sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. So pansinin po natin, si Abraham ay napakayaman at ang nagpayaman sa kanya ay ang Diyos. At may iniwan siyang pamana sa kaniyang anak na si Isaac. Si Isaac ay napakayaman dahil pinayaman siya ng Diyos. At kapansin-pansin, ang kanilang pagyaman ay sa panahon ng krisis, sa panahon ng taggutom. So ang ibig sabihin, ipinakikita ng Diyos na imposible sa tao ang yumaman kung hindi siya sasamahan ng Diyos. At ang tunay pong kayamanan ay walang kasamang bagabag, takot, galit. Ang tunay pong kayamanan ay magpapaganda ng ugali ng isang tao. Ang kayamanan pong galing sa sanlibutan ay nagpapasama ng ugali sa tao, nagiging siyang maramot, nagiging siyang kuripot, at takot na takot siya kapag gumagastos. Are you an elect or curse?
Ito na po ang progress ng ating construction project sa ating Prayer Mountain sa Barangay Kamaysa, Tayabas, Quezon. Maraming salamat po sa inyong panalangin at suporta. Sa ngayon, kailangan pa din po ang inyong tuloy-tuloy na suportang pinansyal. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga donasyon sa ating bank account na naka-flash sa inyong mga screen o bumisita sa ating website para sa impormasyon. Ang Diyos po ay tapat, dakila at napakabuti. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. So thy word, kanino raw salita? Kanyang salita, hindi salita natin. I hid in mine heart. Paano mo itatago ang salita ng Diyos sa Kanya? Sa iyo. By meditation. Joshua 1:8. So kailangang magsanay tayo at matutunan natin kung paano ang buhay ng mga maliligaya. Kailangang pangunahin sa iyo ang Biblia. This book of the law shall not depart out of thy mouths. Kailangan bukang bibig mo ang salita ng Diyos, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then shalt have good success. Iyo pong i-underline na yung word ng then, it refers to the past and the future. So what is the past? Ang sabi po doon, the book of the law is my meditation. Amen po ba? Na ang Biblia ang aking binabasa, na ang Biblia ang aking kinakabisa, na ang Biblia ang aking binubulay, na ang Biblia ang pinagkukunan ko ng lakas. Hello? At kapag ginagawa ko araw-araw yung spiritual exercise is far greater than physical exercise. Kapag nagsasanay ka sa iyong spiritual na buhay at nagpapakaalam ka sa salita ng Diyos, then ito ang mangyayari sa iyo. Ito ang iyong kinabukasan. Thy way, He will make. So, then thou shalt make. So, sino ang gagawa ng iyong masaganang landas? Ikaw.
So, laging tandaan po natin that the Word of God, they are all conditional. You have something to do, and God will not do your part. And God has His part to do. So what is our part? To make our ways prosperous. Sino ang gagawa ng maunlad at masaganang landas sa iyong buhay? Ikaw. Amen po ba? Hindi ang iyong magulang. Hindi ang iyong kapatid. Hindi ang iyong kamag-anak. Hindi ang iyong kaibigan. It will be you. Kaya nga ating unawaing mabuti. Kung gusto mo yung ganyan lang buhay, pagbibigyan ka ng Diyos. Gusto mo laging kasya lang ang iyong pananalapi, pagbibigyan ka ng Diyos. It depends on your decision. Kung ano ang gusto mo sa buhay, sasamahan ka ng Diyos, pero kailangang magpakalakas muna tayo sa Kanya. Amen po ba? So pansinin po natin, the good desire that we ought to receive is the desire of God. And the desire of God is always right. The desire of God is always good. Hindi magkakamali ang sinumang tao na ang hangarin niya ay ang hangarin ng Diyos. Yung hinahangan mo na magkaroon ka ng pagtanda na 10 milyon, masigit pa ron ang gusto ng Diyos. Kaya nga, unawain mong mabuti, unahin mo ang Diyos. Hindi ko na isasali ang aking sarili dahil inialay naming mag-asawa ang 3 naming anak at buong sambahayan namin naglilingkod sa Diyos. Meron kaming hanap buhay, pero nung sabihin ng Diyos, kailangan kita, Greg, opo, Panginoon, tinalikdan ko ang hanap buhay. I know how to earn big. Pero dahil sabi ng Diyos, yan paglingkuran ko, sino ako para tanggihan ng Diyos? Kaya nga ating unawain, kapag ikay nagbulay araw at gabi, at yun pong observation, so sa meditation, meron pong observation. So there is an activity in your mind. And the purpose of that meditation is for you to observe on what you will do. Because, uulitin kong muli, God will not do your part. If you can do it, do it. At doon sa imposible, siya po ang gagawa. Ang isa pong pangarap na galing sa Diyos, hindi mo magagawa kung hindi ka tutulungan ng Diyos. Amen po ba? Itong ating ministeryo sa broadcast, hindi ko ito magagawa dahil laksa-laksang pera po ito kung hindi kikilos ang Diyos. At ang Diyos ay kumikilos araw-araw para ito ay maipagpatuloy niya. Sa isang tabi lang po ako. At ang gagawin ko lamang ay magpakalakas sa Kanya, ang gagawin ko lamang ay magpakaligaya sa Kanya, ang gagawin ko lamang ay lumakad na it's not by might, it's not by power, it's by His Spirit. Kapag lakas natin, kakarampot po yung pagpapala. Pero kapag kapangyarihan ng Diyos, magugulat ka, abot sa apo mo sa talampakan ang kaligayahang mangyayari sa buo mong lahi. Oh, purihin ng Panginoon. The first, hindi ko rin makalimutan ito, the first generation earns it, the second generation is spend it, and the third generation is squander it, the fourth generation is poor. Hello? Ayokong mangyari yun sa aking kaapu-apuhan sa talampakan. Gusto ko na sila'y masagana rin. Masagana si Abraham, masagana si Jacob, masagana si Isaac, masagana si Joseph, masagana si David. Why? Because they practice the key secret of life. They seek first the kingdom of God and His righteousness. What is righteousness? Believing God. So when you believe God, it will be counted to you as righteousness. Believe God every day. Eternal life is believing God every day. Huwag ka pong aasa sa tao. Huwag kang aasa sa mga material na bagay. Umasa kay sa Diyos and God will give you wisdom beyond your fears. Si Benjamin Franklin ay isang lalaki na 2 years ang formal education. Pero if you will look back to his life, napakatitindi po ng kanyang mga invention. So it's not education, though education is essential. Higit sa lahat, kailangan gamitin natin ang lahat ng ating tagumpay upang si Hesus Kristo. Kailangan buhay natin nakaturo ay kay Hesus Kristo. Then you shall make your way prosperous, and then thou shalt have good success. What is good success? Good success is without worry.
Good success is without anxiety. Good success, you are not afraid of the economy. That is good success. Success that is from fear. What is that success from fear? Gagawa ang tao ng lahat ng paraan para magkapera. That is, the motivation behind that is fear. At yun pong foundation of fear is flimsy and fragile. Yun po'y marupok at yun po'y mahinat, nawawasak agad yun. Ang sabi po ng Proverbs 10:22, the blessing of the Lord make it rich. Hindi po sinabing the wealth of the world make it a man rich. No. It's the blessing of the Lord that make it rich. So first, obtain the blessing before you do any business. Obtain first the blessing before looking for a job. And what is the blessing? Sa Numbers 6 verse 24. This is the blessing. The Lord bless thee and keep thee. Pagpalain ka ng Diyos at ingatan ka ng Diyos, wala ka pong talo kapag kasama mo ang Diyos. Amen po ba? Kahit malugi ka, ngingiti ka sapagkat sasabihin mo, siguro hindi pa oras ko. Yun po ang nasa blessing ng Panginoon. And then sa verse 25, the Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. What is grace? Grace is the favor of God. What is grace? Grace is the power of God. What is grace? Grace is the strength of God. So, if you receive the blessing of the Lord, huwag kang aalis na hindi mo natatapos ang gawain, na hintayin mo yung benediction. Because the benediction is very important in completing a service. Because that is the portion of worship service that you will bring home. The blessing of the Lord be upon you. Ibig sabihin, dala mo yung bendisyon ng Diyos. At kahit anong mahawakan mo ay magtatagumpay at uunlad. Kaya ang sabi ng Biblia, what Abraham touches become a blessing. Why? Because the blessing of the Lord is upon him. And God will be gracious. God will be favorable. He will give you His favor. You can do much in one day if the favor of God is with you than 50 years doing your own thing. Oh, purihin ang Panginoon. The Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. And then verse 26, the Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace. What is the countenance? Facial expression. Kapag nakangiti po ang Diyos, matindi po ang pagpapalang darating sa iyo at sa akin. So you are elect. Amen po ba? Because of Jesus Christ. And because you are elect, ito po ang magiging kabuntot ng iyong buhay. Dahil ikay hinirang. In Romans 8:1, there is therefore now no condemnation with those who are in Christ. Amen po ba? And all things work together for good to them that love the Lord. So ang iyo pong paiiralin sa iyong buhay ay ikay umiibig sa Diyos. It is not our love, but it is the love of God na ibinigay sa atin. At kung uunawain po natin, wala po tayong talo at kahit na magkaedad ka, hindi ka po tatanda sapagkat ang pagtanda ay sa isipan ng tao. Katawan ay tatanda, hindi mapipigilan yan, pero mas mahirap po kapag tumanday isipan. Mapapabilis ang pagtanda ng katawan. Kaya nais kong inyong maunawaang mabuti. God is with you. God will favor you all the days as long as you live. So ask anything in His name. The blessing will flow, and that blessing is through His name. Amen po ba? Kaya may problema para hihingi ka sa pangalan ni Jesus. Huwag mong problemahin ang problema. Hingin mo sa Diyos ang mga problema upang malutas. At sabihin mo, Diyos ko, salamat po
it shall follow you. So, Psalms 23:6, and goodness and loving kindness themselves shall pursue you all the rest of your life. Susundan ka po ng pagpapala kung nasa iyo ang bendisyon ng Diyos. Ang lahat ng gagawin mo ay pagtatagumpayin ng Diyos sapagkat sinasamahan ka ng Diyos. All what the world aspire for shall be added unto you, because you seek first the kingdom of God and His righteousness. So apply this first to your life. Ina-apply po muna sa buhay natin yung katotohanan at ating susunod na i-apply ito ay sa ating pamilya. At kapag nagkaroon ka ng napakaligayang pamilya, laging tandaan mo, kaya liligayang pamilya dahil nagpasya ka. At sa pagpapasya mo, doon magsisimula ang bagong buhay at ang landas ng pagpapala. Because God has given all of us the anointing to be rich and wealthy in every area of our life. Bow down your head and let us pray. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, nawa tumimo po itong katotohanan ito sa bawat puso at maisagawa nila ito sapagkat ang spiritual na bagay ay may practical application. And you will give everyone a great and sharp discerning power to understand your time. Kaya pagpalain mo po ang bawat isa at maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Sister Lolit Yu ng Jesus is Lord Church. At to God be the glory po kasi many times nag-attempt na po ako na pumunta dito kasi gusto kong makaranas ng revival. Although ako po ay isang manggagawa na ng Panginoon at ang katotohanan po niyan, maraming beses na po na ginamit si Bishop Greg sa buhay ko. At naranasan ko po yung maraming himala way back 2007, 2008. At ito pong mga nagdaang naging busy po ako kasi ako po I'm a single parent at ako din po ang head ng single mom sa amin. At after po nung isang himala na ginawa sa akin ng Panginoon, ako po ay tawag dito, ginamit po si Bishop Greg. At mula po noon, itinalaga ko na po ang buhay ko sa Panginoon. Naglingkod po ako. But then dumaan po yung time na sa paglilingkod ko po, nakaranas po ako ng sobrang trials, depression. At nito pong mga nakaraang linggo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang Panginoon po pinaalala sa akin si Bishop Greg. Nakinig po ako at sa ilang pangangaral ni Bishop Greg, nakita ko po na nangusap ang Panginoon sa akin at na-revive po ako kasi parang dumating yung time na nagtatanong ako sa Panginoon, Panginoon, kung tinawag mo ako, sabi ko, Panginoon, hindi ko alam ang gagawin ko, hindi ko alam how to react dun sa mga situations. Pero nung narinig ko na yung mga pangangaral lang, ilang araw na pangangaral, sabi ko, Panginoon, salamat, nangungusap ka, buhay ka, ikaw yun. Amen. Ginamit mo lang si Bishop Greg para ako ay magpatuloy na kumapit sa kanyang sa paglilingkod sa kanya at kumapit dun sa mga pangako na ibinigay sa akin ng Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon at ako po ay nakaranas ng revival. Although sa radio lang yon, sabi ko, for many times sabi ko, pupunta ako dito, kailangan makarating ako. Hindi ko nagagawa kasi malayo pa yung pinanggagalingan ko kasi nasa field po ako. Tapos kanina tumawag ako, sabi ko, attend ako ng revival, hindi pwede. Hindi ko na sinabi, binago ko na yung salita ko na baka mamaya hindi pwedeng hindi ako makarating ngayon sapagkat alam ko na may gagawin ng Diyos na buhay. Amen. At alam ko na ito ang Hallelujah. araw na talagang idideklara, bibigay sa akin ng Panginoon ng katagumpayan sapagkat alam ko na may magandang gagawin, hindi lamang sa akin, kundi sa ating lahat. Amen. To God be the glory po. Amen. Praise God.
Natapos na naman po ang isa nating programa at palatuntunan sa Great Day to Live. Ako'y naniniwala na sa tuwing ipinapahayag po ang salita ng Diyos, hindi po pwedeng hindi tayo napapagpala. Sabi po ng salita ng Panginoon sa aklat ni Isaiah, sa Book of Isaiah, wala pong salita ang Diyos na pinakawalan lumabas sa kanyang labi na babalik sa Kanya na wala pong nagampanan o wala pong ginawa. Kaya nga po sa mga oras at sandaling ito, nais ko pong ialok sa lahat ng mga nanood na pagpala at nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po nasabi ng Romans chapter 10 that if we confess with our mouth and believe in our hearts that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya kung kayo po'y naabot ng mensahe at nais nyong maranasan ang kaligtasan at lalong maunawaan ang iyong bagong relasyon kay Kristo, inaanyayahan po kita na tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Dahil napakadali lamang po, amen, na maligtas at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya, iaabot ko po sa inyo isang relasyon, hindi po relihiyon. Kaya po sabi ni Pablo sa Romans 10, believe in your heart, confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Kaya pangungunahan ko po kayo sa panalangin, ipikit mo ang iyong mga mata, at sa akin pong pananalangin, panalangin mo rin ang panalangin aking sasabihin na parang ikaw ang nananalangin. Sabihin mo ang panalangin ito, kapatid. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa oras at sandaling ito na napakinggan ko ang programa at palatuntunan mo at napanood ko ito ngayon sa telebisyon. Tinatanggap ngayon kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay. Inaanyayahan kita sa aking puso. Pumasok ka. Pinaniniwalaan kita. At ipinapahayag ko ngayon, Panginoong Hesus, na ikaw ay aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Patawarin mo rin po ako sa aking mga kasalanan. Kasalanang minana, kasalanang patuloy na ginagawa. At simula sa araw na ito, tinatanggap ko po ang iyong paghahari. Salamat po sa kaligtasang aking tinanggap. Pinapahayag ko ngayon that ikaw ay aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations, kapatid. Sa iyong bagong relasyon, tinanggap mo si Kristo. Paniwala mo, ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, nais ko rin paunawa sa iyo na ang pagiging anak ng Diyos ay may benepisyo. Una, sabi, we have the power na maging anak ng Diyos. Amen? We have the power to be sons of God. Amen? And not only as a son of God, binigyan din po tayo ng kapangyarihan na makamtan ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Ama. Sabi po ng Psalms chapter 23, sabi po, the Lord is my shepherd and I shall not want. Now you have the freedom now. You have the license to call God as your Lord and your shepherd. At kung ang Diyos po'y Panginoon mo na at iyong dakilang pastol, ang pastol po siya ang nangangasiwa at tumutusto sa lahat ng kailangan ng kanyang tupa. Kapag binasa mo Psalms 23, verse 1 onwards sa mga talata, makikita mo po na hindi lamang po biyaya at pagpapala ng material, maging kapayapaan, anuman ang iyong kailangan, kayang i-provide sa iyo ng Panginoon. Kaya hayaan mo na i-pray din kita, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong puso sa oras at sandali ito. Let me pray this prayer with you. In Jesus' name, Panginoon, inuutusan ko po ngayon sa mga nakikinig ngayon at nanunood sa telebisyon, Panginoon, na sila iyong pagpalain mo ang kanilang buhay, anuman ang kanilang pangangailangan. It might be healing, Panginoon. I speak healing in their body, Panginoon. It might be financial freedom, Panginoon. I speak blessing upon their lives. It might be peace and restoration in the relationship in their family, Panginoon. Magkaroon po ng kaayusan ng kanilang pamilya, Panginoon. In Jesus' name. And whatever need they may have now today, Panginoon, anumang kanilang kailangan, Lord, I know that you are a God who knows everything. Bless your people right now. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. So kung napagpala ka po ng palatuntunan ng Great Day to Live, inaanyayahan kita, kapatid, sumulat ka sa amin at para sa iyong pagpapatuloy na paglago sa Panginoon, makikita mo sa iyong screen ang ating website. Doon pwede ka po makinabang. Naroon ang ating mga teaching materials para lalo kang umunlad sa iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya subaybayan niyo po yun. Puntahan po ninyo ang www.gregdurante.com at pakikinabangan niyo po ito ng gusto para lalo kayong umunlad sa Panginoon. At kung kailangan niyo rin po ng mga panalangin, nasa screen po natin ang mga telepono at pwede ninyo i-text to send your prayer request. Purihin po ang Panginoon. At sa oras at sandali pong ito, nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataong ito
Napapagpala po ang maraming tao, nakakarating po sa bawat tahanan, nakapapasok ang ebanghelyo sa bawat pamilya, gamit po ang telebisyon. At alam niyo po, ang television ministry ng Greg Durante Ministry nagpapatuloy. Una, dahil sa awat abag ng Panginoon. Pangalawa, dahil po sa maraming nananalangin. At pangatlo, dahil po sa mga partners at sa mga tapat na sumusuporta financially para po balikatin at buhatin ang pasanin ng pinansyal na bahagi para maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tandaan po natin mga kapatid, hindi man po kayo nakakaharap sa telebisyon para mangaral, pero ang inyong pagpapadala ng kaloob, nagiging tulong para po lalong ma-expand ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon pong oras at sandaling ito, para po sa buwang ito, sa inyo po na magiging partners at magkakaloob sa ministeryong ito, sa halaga pong 2,000 pesos and above, ano po, nais po namin ipadala ito sa inyo. Amen? As a sign dito po sa ministeryo ng Great Day to Live, amen, pag kayo po'y nagpadala ng 2,000 and above support ngayong buwang ito, amen, sa Great Day to Live, padadalhan po namin kayo ng designer's jeans na aklat at ito pong isa from curses to blessing. Amen? Dalawang aklat na makatutulong po para lalo kayong umunlad. At daragdagan pa po natin ng isang DVD ng teaching po ni Pastor Greg at ng ministeryong ito ng Greg Durante Ministry para po makatulong sa inyo sa pag-unlad ng inyong spiritual na relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya pag kayo po'y nagpadala ng kaloob sa buwang ito, kung ito po'y sa mailbox, isulat po ninyo doon, huwag kakalimutang isulat, na sabihin po ninyo na kayo po ay humihingi, nagre-request ng ating pong gift para po sa buwang ito, 2 libro at isang DVD. At kung ito naman po ay sa pamamagitan ng bangko, i-text nyo po yung mga number o kayo tumawag sa opisina para po ipaalam ang mga detalye na kayo po ay nagkaloob po sa ministeryong ito para mag-request ng ating pong sign of offering and thanksgiving to you as our partners for this month. God bless you everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Until next time, sa programang Great Day to Live, muli ako po si Brother Dexter Durante sa pangalan ni Brother Greg Durante. God bless you all and see you again sa ating pong next program. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.